Oras natin, alas 6:34 mga kapuso. Nasa linya na natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Siya po ang administrador at ang executive director din po siya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Yusek, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Magandang umaga po, Sir Opo. Joel at sa ating mga kababayan. Good morning po. Yusek, meron ba kayong pinakahuling impormasyon na pwede ibigay sa atin tungkol po sa kalagayan ngayon ng Batanes? Sa ngayon, at this point talagang binabayo po sila talaga ng matitinding hangin at ulan. In fact, hanggang mamaya mga alas 10, may portions pa ng Batanes na nasa signal number 5. Oh my. Hanggang madaling araw kanina, yung ilang taon namin, nagbibigay pa sa amin ng mga ulat at video, including si Governor Cayco kagabi. Talagang kitang-kita namin yung sobrang lakas ng hangin dyan. Iba ho kasi talagang Batanes dahil napapaligiran talaga ng tubig yan. Wala silang proteksyon. Kahit signal number 1 lang dyan, ubod na ng lakas. Ngayon signal number 5. May ilang portion. Oo. Ang taglay kasing lakas ng hangin nito, 175 kilometro. Yung sentro, yung pagbugso niya, abot daw sa 245. Parang mga Yolanda level na ito, Yusek, ano? Oo, tama po. At muli, talaga ho kasing wala silang proteksyon doon at hindi ho totoong ang mga bahay dyan. Lahat ay gawa sa bato. Hindi ho totoo yun. Karamihan din ng bahay dyan, para sa atin din dito sa Luzon, gawa sa yero, yung ibang light materials. Ang tansya ko talagang, kasi hindi pa ho tayo nakaka-fully recovered doon sa nangyari dyan ng Hulyan. Actually, tuloy-tuloy ho yung pagpapadala namin sana ng mga materialis nila nung na kailangan nila para sa construction nila. Tapos nandito na to, kaya maraming kabahayan dyan, hindi pa nga nagagawa actually. Opo, hindi pa sila nakakabangon sa Hulyan kasi very recent lang naman yon. Tapos ito, dumaan naman po itong Christine at yung Leon, ano. So, meron pa tayong communication line sa kanila, Yusek. Po, meron naman ho tayong redundancies. Ibig sabihin, bukod sa mga cellphones at regular phones, yung satellite phones naman namin gumagana. At kapag yan hindi naman gumagana na, yung mga radio systems natin, yung tactical radios, UHF, VHF, gumagana naman yan. Kaya nakakapag-usap-usap naman tayo. Okay. Sige. So, pinakahuling information na natanggap nyo sa kanila, binabayo sila na malalakas na hangin dun ngayon. Tama ho. Kaya nga sabi ko sa mga tao natin, pati kay Governor Cayco, talagang, kumbaga, hang on for the next few hours. At pag yan, makatiming na po kami at gumanda-ganda na konti lang panahon. Nakahanda ho yung mga barko natin na yung isang barkong papunta dyan at pati C-130 para dagdagan natin yung mga pagkain at non-food items nila para sa mga biktima po. Okay. Ngayon, meron pa silang sapat na pagkain kasi ang hinihingi nilang tulong, dagdag na pagkain, Yusek. Kaya lang kung medyo matagal pa bago natin sila maabot po doon dahil nga dito sa napakalakas na bagyong Leon, meron pa ba sila doon na pagkain na sapat para habang di sila natira ng tulong, meron sila makakain dyan? Sapat po sa loob lang ng sabi ni Governor Cayco at ng mga tauhan namin. Good for almost 1 week lang ho yun. Okay. Kaya timing tayo kagad. Gumanda-ganda lang panahon. Yung barko natin nakaporma na po mula galing sa Ilocos. Tatawid lang naman. Subalit ngayon yun, hindi kaya ngayon. Opo. Miski na walang bagyo dyan, napakalakas ng alon Lalo na dun sa area ng Sabtang. Tsaka yung Bayat, yung lakas ng alon po dyan. Miski walang bagyo. Nakasakay na ako sa bangka dyan Kakatakot. Oo, kaya mabigat po yan lalo pag may bagyo nga. At yung kanilang runway naman, maikli pa hindi naman mapahaba. Dahil yung dulo ng runway, nakadikit na sa bundok. Opo, naranasan ko na rin po yan. Okay. Sa ngayon po yung ating dito naman tayo sa Christine, hindi pa tayo tapos dito sa problema natin sa Christine. Ano bang hamon na kinakaharap natin? Meron pa ba tayong mga lugar na hindi naaabot ng tulong? Naaabot na lahat naman, subalit hindi ganun kadali. Marami pa tayong kababayan. Nasa lubog pa yung mga bahay nila. Ibig sabihin, naihatid namin hanggang munisipyo o doon sa main highways yung mga kailangan nilang pagkain at hygiene kits na food items. Subalit mula kalye, kailangan nating ibangka o i-rubber boats papunta sa mga kabahayan.
mahigit 28 pa yung mga lubog na mga areas Okay. natin sa iba't ibang lugar. Wala na namang ulan doon Bakit hanggang ngayon lubog pa rin sila sa baha? Yun nga ho lalo dyan sa Kabikulan kasi nga river basin yan, kagaya na napag-usapan natin noon. Kailangan na talagang tingnan yung malawakan at integrated na long-term solutions. Kundi, paulit-ulit lang ho ito hanggang kaapo-apuhan natin. Baka palala pa ho ng palalayan. Opo. Okay. May pinakahuling development ba as far as casualties are concerned? Kasi yung pinakahuling ulat na natanggap natin sa NDRMC ay nasa 148 ba? Tama ba, Yusek? Kaninang madaling araw, nadagdagan na naman po yan. Naging 150 na. Oh my. Oo nga tumataas na ho talaga. Kasi may mga nawawala pa ho mga kababayan tayo, 20 pa. Kaya yan, kahit sinasabi ho natin iba-validate pa, ibig sabihin kailangan makita talaga yung death certificate. Matagal-tagal po yan at may mga privacy issues. Subalit, yung bilang na yan, halos yan na rin naman po talaga yan kahit subject to validation yan. Okay. Meron pa ba kayong gustong maipaabot po sa amin? Hindi namin naitanong. Nasa inyo pagkakataon po, Yusek Ariel. Ang ganito po, pagdating naman ho sa kahit napakalawak nitong nangyaring ating kalamidad, sapat naman yung ating mga pagkain, hygiene kits, medical kits, at sapat din yung ating mga tauhan na tutugon dito sa kalamidad na to. Kaya ginagawa naman ng pamahalaan yung kaya natin gawin kahit ba talagang kung ba'y nakakapagod din po, subalit di naman po natin sinusukuan yan. At ang mga teams natin, yung mga grupo mula sa uniform services, mahigit 12,000 ang tauhan naman natin at ang mga teams natin mahigit 2,000 naman po yan. Sapat po yun, pati ang eroplano natin at mga barko. Kaya lang, talagang napakalawak po nito, kaya talagang dire-diretso tayo 24/7. Okay. Sige, Undersecretary Ariel, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Tama din po. Thank you po. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno,